Pandaigdigang balita tayo ngayon mga sangkay. Si Elon Musk lang naman po ay nakarating na, no? Sa punto na siya na po ang pinakamayamang tao sa buong mundo na nakaabot sa trilyon. Siya po ngayon ay trilyonaryo na. Mga kababayan, mga solid sangkay. So papaano nangyari yan? At gaano nga ba kadami mga sangkay ang pera ni Elon Musk? Pag-usapan po natin ito ngayon mga sangkay kasi first time po ito na nangyari no sa kasaysayan ng ating mundo. Anyway, bago tayo mag-umpisa sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. So, sobrang interesting itong si Elon Musk no? Siya po ay nakarating na sa 1 trillion or dollar po ito hindi peso, no? Trilyonaryo, nag-iisang trilyonaryo sa buong mundo. Ngayon ang tanong dito mga sangkay, gaano nga ba kalaki ang 1 trillion dollars? Umabot na nga sa mahigit $1 trillion ang net worth ni Elon Musk matapos ang initial public offering ng kanyang kumpanyang SpaceX. Sana all, sabi ng marami, pero ang tanong, gaano ba talaga kalaki ang $1 trillion? Yun ang tanong dyan, mga sangkay. Marami tayong kilalang mga bilyonaryo kasi, mga billionaires. Pero wala tayong nakilala kahit isa, mga sangkay, maliban po kay Elon Musk, na isang trilyonaryo. Nag-iisa po ito. Nag-iisa sa buong mundo na trilyonaryo, si Elon Musk. Ang bihira, gaano kaya kadaming pera yun, no? Ang bihira, mga sangkay. Pero mamaya, ikikwento po natin ang isang punto sa kanyang buhay bago po siya nakarating dito, no? May ups and down din pala itong si Elon Musk. At magugulat kayo mga sangkay sa kwento mamaya bago po siya mag-iisang bilyonaryo at hanggang ngayon po mga sangkay trilyonaryo. Maaaring beyond imagination na para sa marami sa atin ang $1 trillion. Pero kung ihahambing ang net worth ni Elon Musk ay hindi nalalayo sa buong ekonomiya ng oil-rich Saudi Arabia. Grabe. Ang bihira, ganun po mga sangkay. Yung pera niya pang ekonomiya na. At mas malaki pa sa global financial hub na Switzerland noong 2024. Grabe. Kita niyo yan mga sangkay? At higit doble naman ito kung ikukumpara sa GDP o Gross Domestic Product ng Pilipinas na nasa higit $416 billion lamang. Mas mayaman pa po siya. Kung gagamit tayo ng exchange rate na 60 pesos kada dolyar, ang $1 trillion ay katumbas ng 60 trillion pesos. Grabe. Ang yaman ni Musk, 56 times ang net worth ng pinakamayamang Pilipino na si Enrique Razon na nasa $18 billion according to Forbes. Grabe. Kahit ang Pangulo ng Pilipinas na kumikita ng mahigit 423,000 pesos kada buwan, kailangan magtrabaho ng higit 11 million years para kumita ng katumbas ng $1 trillion. Grabe, no? Ano pa kung minimum wage worker ka dito sa Metro Manila na ang daily wage ay 695 pesos at nagtatrabaho ka ng 5 araw kada linggo. Para kumita ng katumbas ng $1 trillion, aabutin ng halos 332 million years. Grabe. Ang net worth ni Musk kaya na ring pondohan ang budget ng gobyerno ng Pilipinas sa loob ng 9 na taon. Grabe. Nalula kayo sa mga numero, ano? Ipinapakita lamang nito na ang $1 trillion ay hindi na simpleng sukatan ng personal na yaman. Ito ay halaga na maihahambing sa ekonomiya ng mga bansa. Ganun po kalala, guys. Ano na siya? Kaya na siyang inihahambing na siya sa pang-ekonomiya na pera ng bansa. Ganun po kalala mga sangka itong si Elon Musk. No? Isipin mo, first time na nagkaroon ng trilyonaryo sa buong mundo. Kaya nga mga sangkay, nung sinama po ito siya ni Donald Trump, kasi nung nag-visit si Trump doon po, mga sangkay sa China, nagdala po siya ng mga billionaires. At that time, hindi pa po siya trilyonaryo. Nito lang yun, bago lang.
Alam niyo yung mga Chinese businessman, kahit po yung CEO ng Huawei, Xiaomi, at kung ano-ano pa mga CEO ng mga Chinese, mga bilyonaryo din. Talagang hindi nila mapigilan mga sangkay na kiligin nung makita si Donald Trump. Si Elon Musk. Nung nakita nila si Elon Musk, naglapitan sila, nakikipag-picture sila, mga sangkay. So, ganun po katindi ang taong ito. Sa kinikita ng milyon-milyong manggagawa at sa mga numerong halos imposibleng maabot in a lifetime. Grabe. Ngayon, mga sangkay, itong matindi. Alam nyo ba, na nung 2008, nagkaroon po ng malaking pagbagsak si Elon Musk. Ito mga sangkay, ito yung time na wasak si Elon Musk. Kita niya mga sangkay, ito, durug-durug. Di niya alam kung anong gagawin. In 2008, sabi dito, Elon Musk was running out of time. 3 Falcon 1 launches had failed. Palpak. More than $100 million was gone. Tesla was on the brink of collapse. So, ang Tesla noon ay nasa punto na nagkukulaps na. He was borrowing money from friends just to pay his bills. Nangihiram siya. At sa mga kwento, mga sangkay ng mga bilyonaryo, at kahit yung mga milyonaryo, mga negosyante sa Pilipinas, ito din po ang kanilang ginagawa. Nakikihiram sila sa mga kaibigan, kamag-anak, no? Para lang makasurvive yung kanilang business. Same as Elon Musk. This photo was taken after one of those rocket crashes. No cameras, no speeches, no excuses, just a man sitting in the wreckage trying to figure out what to do next. Ayan siya mga sangkay. He had enough resources for one final launch. The 4th Falcon 1 mission succeeded. Tinuloy pa rin niya mga sangkay. Days later, NASA awarded SpaceX a $1.6 billion contract. Around the same time, Tesla secured emergency funding just hours before the company would have missed payroll for over 1,000 employees. Yun po yung nakapag-save. Nung maging successful, mga sangkay, yung 4th Falcon. Kasi yung 3rd na nilaunch, warak eh. Ayan po. Nagkukulapsa sila Elon Musk at that time. Musk later described 2008 as the worst year of his life. Anong lesson dito? Never quit. Sabi nga po, mga sangkay, the next time you feel like giving up, remember this photo of Elon Musk in 2008. Nobody can predict where persistence will take you. Keep pushing. Never give up. No? Tuloy lang ang buhay, mga sangkay. Who knows, di ba? No? Anong magiging kapalaran natin? At ang kapalaran natin, dumedepende yan sa kung papaano ka nagsisipag at kung papaano ka rin naniniwala sa mga ginagawa mo. No? Pero mas higit sa lahat, ang pinaka-successful talaga, no, na mararating mo sa buhay, kung ginagawa mo ito, nakasama ang ating Panginoon. Pambihira, may Diyos ka na, may talent ka pa, may talino ka pa, may lakas ng loob ka pa, ay naku po, magiging very successful ka. So, ayan po, mga sangkay, maging aral sana ito sa ating lahat. Pambihira. Well, Elon Musk, ang kauna-unahan at nag-iisang trilyonaryo ngayon sa ating mundo. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. I-subscribe nyo po ito, mga sangkay. Magaganda yung topic natin dito. Pero, i-subscribe nyo rin po itong ating YouTube channel. Okay? Sangkay World Talks, kasi dito lamang po tayo nag-upload ng mga video patungkol po sa mga kaganapan sa ating mundo. Alright, so ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.